Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Mga kabunyog, mga kababayan, welcome po sa isa na namang episode ng aking segment na ito, Ang Take Ko, ni Attorney Ricky Tumutorgo. Mga kabunyog, itong segment na ito, ginawa ko ito dahil maraming nagme-message sa akin. Attorney, anong take mo dito sa issue na to? Attorney, anong take mo doon sa pangyayaring yon? Kaya maraming nagtatanong sa akin, ano daw ba ang take ko sa ganitong issue, sa ganitong pangyayari? Kaya gumawa na lang ako ng regular na segment para isahan na lang ang pagsagot ko. Oh, kaya ito na 'yon, ang take ko, ni Attorney Ricky Tumutorgo. Napapanood po ninyo sa Attorney Ricky Tumutorgo YouTube channel. Kaya kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa channel kong ito, subscribe na po kayo. Napapanood rin po ninyo ito sa Attorney Ricky Tumutorgo Facebook or Meta page. Kaya kung hindi pa po kayo nakafollow, follow na po kayo. At lagi niyong abangan, regular po, araw-araw, ang take ko, ni Attorney Ricky Tumutorgo. Mga kabunyog, ayon sa ombudsman, nasa advanced stage na. Lalabas na ang desisyon sa kaso ni Villanueva, mga kabunyog. Ayon mismo yan kay Assistant Ombudsman Miko Clavano. Nasa advanced stage na daw. Ang ibig sabihin ng advanced stage, tapos na ito sa DOJ. Ano na ito? Kumbaga wala na ito sa investigation stage. Kapag sinabing advanced stage, alam naman natin ang dinadaan ng proseso ng mga kaso, mga kabunyog. Ang dinadaan ng proseso ng mga kaso, ang una muna niyan, kumbaga lumilitaw muna yung issue. Saan lumilitaw yan? Usually, halimbawa sa Senate o kaya sa House, yung mga investigation in aid of legislation. At yan nga unang lumitaw yung issue ni Villanueva. Naungkat doon sa hearing sa Blue Ribbon na sangkot itong si Villanueva. Yan yung investigation in aid of legislation. Pagkatapos niyan, pinasa yan sa ICI para magsagawa pa ng further investigation. Ginawa din yan ng NBI ng ICI. Ngayon, ang ginawang rekomendasyon ng ICI, kasuhan itong si Villanueva. Ngayon, pag sinabi mong kasing kasuhan, dadaan na yan sa itinatawag na PI, Preliminary Investigation. Iba yung investigation and aid of legislation kasi ang investigation na yon hindi tungkol sa kaso. Ang ICI din, hindi rin pwedeng magkaso ang ICI kasi wala siyang prosecutorial powers. Pwede lang siyang mag-recommend. Yan yung ginawa ng ICI at sa kanong Blue Ribbon. Ni-recommend ngayon sa DOJ na magsagawa ito ng preliminary investigation. Actually nga, nirefer yan ng ICI sa ombudsman mismo. Ang ombudsman naman, dahil tambak na ang trabaho, sa halip na sila ang gumawa ng preliminary investigation, dineputize ng ombudsman ang DOJ. Parang kayo na ang magsagawa ng preliminary investigation. Yun naman ang ginawa ng DOJ. Nagsagawa ang DOJ ng preliminary investigation. Tapos na yun. Tapos na yung preliminary investigation. Nag-submit na ng counter affidavits itong si Villanueva at na rin siya, nag-attend na siya sa mga hearings kaya hindi na masasabing hindi siya binigyan ng due process. Tapos na, nakapag-submit na siya, in-evaluate na ngayon ng DOJ, mayroon na silang recommendation sa ombudsman. Ngayon, ang ombudsman naman, pag-aaralan na ngayon kung mayroon bang reasonable certainty of conviction at prima facie evidence. Pag nagsabi ang ombudsman mayroon, ikakaso na ito, isasampa na yung kaso sa Sandigan Bayan. Kapag naisampa na yan sa Sandigan Bayan, mag-i-issue na ng warrant of arrest, katulad ng kay Bong Revilla. Kaya, pag sinabi ng ombudsman, kasi ang sabi ng ombudsman nasa advanced stage na, ibig sabihin, tapos na sa DOJ, tapos na. Yung preliminary investigation ay tapos na. Nabigyan na ng pagkakataon si Villanueva na sumagot, nag-submit na siya ng counter affidavits niya, na-evaluate na ito ng DOJ,
malamang may recommendation na ang DOJ at ombudsman ngayon ang magde-decide. Kasi ultimately talaga, sa huli talaga, ang may power na magde-decide kung talaga bang isasampa ang kaso, at anong kaso ang isasampa, ombudsman yan. Kahit pa DOJ ang nagsagawa ng preliminary investigation, ang may power na mag-decide kung talagang kakasuhan ng isang opisyal ng gobyerno ay ang ombudsman pa rin. Kumbaga, pinasa lang ng ombudsman sa DOJ yung preliminary investigation para hindi nakakayanin ng ombudsman sa dami ng mga iniimbestigahang kaso, tambak-tambak, dineputize na ang DOJ. Kasi may trabaho naman talaga ang DOJ na mag-prosecute. Kaya lang, pag natinga kasi sa mga ganyang mga kaso, mga accountability of public officers na mga cases, ano yan ombudsman talaga yan. Pero pwedeng mag-deputize ang ombudsman. Sino mang ahensya pwede niyang i-deputize. Pwede niyang i-deputize yung NBI na magsagawa ng investigation. Pwede niyang i-deputize ang DOJ magsagawa ng preliminary investigation. At yan nga yung ginawa ngayon. So, anyway, so sinabi na ng ombudsman, nasa advanced stage na, lalabas na ang desisyon sa kaso ni Villanueva. So, actually, matagal na nating hinihintay yan. Kasi noon pa dapat December yan, di ba? Sabi ni Ombudsman Boying Rimulya na yun, bago magpasko, makukulong yung mga yan. Isa yan si Villanueva sa pinapangalanan. Kaya lang, napatagal, napahaba, binigyan daw kasi ng due process. Anyway, sana, sa kabila ng napatagal na yan, sana, para hindi na madagdagan ang galit at pagkadismaya ng taong bayan, ay totohanan ng mangyari ito na makasuhan na nga itong si Villanueva. Kaya abangan natin mga kabunyog, mga kababayan. Kasi ang sabi ng ombudsman, nasa advanced stage na ang kaso ni Villanueva. So baka sa susunod na mga araw makakita na tayo na si Villanueva ay makakasuhan, Sandigan Bayan. Ang Sandigan Bayan naman, tulad ng nakita natin, pag naisampa ang kaso sa ombudsman ay sa Sandigan Bayan, mismong araw na naisampa yung kaso, matapos lang maraffle, kaagad-agad naglalabas ng warrant of arrest eh. Nakita natin yan kay Bong Revilla. Final yung kaso Friday. Pag Monday, niraffle kaagad ng Sandigan Bayan kung kaninong division mapupunta. Pagkatapos, nung pagka-raffle, nung hapon mismo, may warrant of arrest na. Yan. Kaya ano na to mga kabunyog, abangan natin. Sunod-sunod na ito. Marami na namang makakasuhan sa susunod na mga araw, makukulong. At sana nga ito na yung mga big fish na sinasabi. Kasi parang nawawala na ang tiwala ng taong bayan. Matapos kay Bong Revilla at kay Diskaya, wala nang nasunod eh. Pero ngayon nabubuhay na naman uli, napag-uusapan na naman uli, katulad nito, sabi ni Assistant Ombudsman Miko Clavano, nasa advanced stage na ang kaso ni Villanueva at posibleng ilabas na. Ayan. Mga kabunyog, si Congresswoman Beatrix Luistro, ang chairman o chairperson ng Justice Committee ng Kamara, House Justice Committee, ay nagpaliwanag. Maganda yung pagkakapaliwanag niya. Tungkol doon sa mga abogado ni Sara, yung mga abogado ni Sara na dalawa, si Attorney Michael Puwa at saka si Attorney Reynold Monsayak. Kasi nagiging issue yan, ang sinubmit kasi ng kampo ni Sara, ang sinubmit nilang lista na nag-entry of appearance, ibig sabihin, ang ipinasok nilang mga abogado na tatayo para kay Sara, 16. 16 lahat-lahat. Ngayon, kasama dun sa 16, si Attorney Michael Puwa at si Attorney Reynold Monsayak. Ang problema dyan sa dalawa na yan, na-involve yan dyan sa mga kaso na yan. Yung mga kaso na ini-impeach si Sara, yun na nga ang dahilan ng impeachment kay Sara, na-involve yan. Si Michael Puwa ay dating tagapagsalita ng DepEd. Si Attorney Reynold Monsayak, kabats ni Sara Duterte umano yan sa San Sebastian. Tagapagsalita rin dati ng OVP ba? Office of the Vice President. Tapos, naging head ng procurement. Imaginein mo, head ka ng procurement unit ng DepEd. Parang Bids and Awards Committee. Kaya, kumbaga, malaki ang pananagutan nila.
Kaya sabi ng mga kongresistang miyembro ng Justice Committee tulad ni Congressman Terry Redon, hindi sila pwede. Hindi sila pwede. Dapat hindi sila isama sa abogado ni Sara Duterte. Kaya pag hearing daw uli, pag balik ng Justice Committee sa March 18, Miyerkules, isa daw sa pag-uusapan, yung dalawa na yan na abogado. Papayagan ba sila na maging abogado ni Sara? I-recognize ba sila bilang abogado sa impeachment ni Sara? O hindi? Kasi ang argumento nga ng mga kongresista ng Justice Committee, ang sinasabi nila, hindi pwedeng lawyer ka, abogado ka, at the same time, ano ka, kumbaga pwede kang ipatawag dahil sangkot ka sa kaso na yan. Parang lalabas, isa ka sa magiging testigo dyan sa kaso na yan, laban kay Sara sa impeachment niya. So, maganda yung pagkakapaliwanag ni Congresswoman Beatrix Listro. Sabi ni Congresswoman Beatrix Listro, ganito yan. Dahil nga lumalabas na sangkot ito o dawit itong sina Michael Puwa, Attorney Puwa, at saka si Attorney Monsaya, posible silang ipatawag ng prosecution mismo. Ibig sabihin, isusumpi na sila para maglabas ng kanilang mga pahayag o paliwanag tungkol sa mga posibleng pagkakasangkot nila. So ipapatawag sila. Ngayon, pag pinatawag sila, ang sasabihin nila diyan, hindi sila pwedeng magsalita, hindi sila pwedeng mag-appear sa hearing para magbigay linaw sa mga issue ng pagkakasangkot nila kasi i-invoke nila sigurado yan yung lawyer-client privilege nila kay Sara. Kumbaga, kliyente nila si Sara eh. Lawyer sila ni Sara. Sa lawyer-client privilege, may dyan ng confidentiality. Hindi mo pwedeng ilabas yung mga nalalaman mo dahil abogado ka ng kliyente. Hindi pwedeng i-divulge yan ng abogado. Lawyer-client privilege yan. Confidential yan. So, kapag in-invoke yan nila Puwa, in-invoke yan nila Monsaya, makakalusot sila dyan. Hindi na sila ngayon magiging hindi na sila makaka-appear doon sa pagdinig sa impeachment. Samantalang pwede silang ipasubpina para magbigay linaw sa mga issue na yan na kinasasangkutan ni Sara. Pero kung abogado sila, i-invoke nila dyan yung lawyer-client privilege. Yan yung paliwanag ni Congresswoman Beatrix Listro, ang chairman ng Justice Committee. Kaya hindi pwede. Hindi sila dapat na maging abogado kasi magiging magiging problema later. Magiging problema later. I-invoke nila yan ang lawyer-client privilege. So, kapag sinugpi na sila ng prosecution na posibleng ang mangyari, lulusutan nila yan, maiikutan nila yan. Samantalang marami silang nalalaman sa mga ginawa ni Sara dahil nga mayor ang kanilang naging mga roles sa mga pangyayaring yung mga ground sa impeachment ni Sara, lalo na sa panahon sa Vice President at saka sa DepEd. Kaya napakaganda ng paliwanag ni Congresswoman Beatrix Listro eh. Ang galing ng paliwanag niya. Kaya sabi niya, tama lang talagang pag-usapan yan. So mariresolve yan sa March 18, Miyerkules. Ano ba talagang gagawin dyan sa dalawa na yan? Hahayaan na maging bahagi ng mga abogado ni Sara o hindi? Yan, re-resolbahin yan sa March 18. Abangan natin. Mga kabunyog, mga kababayan, sabi ni Senador Ping Lacson, yung Blue Ribbon Committee report ay posibleng ma-archive yan. Ibig sabihin, hindi pa pag-uusapan sa plenaryo, nandyan lang yung dokumento, kumbaga na isulat na yan, pero hindi magiging official yung dokumento na i-adapt ng plenary. Kumbaga hindi siya magiging official na dokumento ng Senado na pinagtibay ng plenary. Kasi hindi pwede yan pag-usapan sa plenary kung walang perma ng Siyam. Kaya ito mga kabunyog, mga kabayan, nakakalungkot dyan,
dito sa mga senador na ito. Talagang umiiral pa rin yung barkadahan. Yung barkadahan. Ah, Bakit natin sinasabing barkadahan? Eh, ano ito eh, alam naman natin na si Chis Escudero, si Joel Villanueva, saka si Jingo Estrada, nababanggit diyan sa Blue Ribbon Committee report na yan. Nababanggit diyan, sinabi naman yan ni Senador Ping Lacson, na nire-recommenda nila diyan na isailalim sa preliminary investigation ng DOJ si Chis Escudero, si Villanueva at saka si Jingo Estrada para mapagdesisyonan kung sasampahan ng kaso sa ombudsman at sa Sandigan Bayan. Kaya lang, yung mga senador ay isa-isang may nakapirma na dati na 3 na mga senador, si Mig Subiri, si JB Ejercito at saka si Mig Subiri, si Win Gatchalian. Nakapirma na sana yun eh, yung 3. Binawi pa. Oh. Yan yung ano diyan. Binawi pa nung 3 yung pirma nila. Kaya ang nangyari ngayon, ang natitira na lang na nakapirma yung 4. Si Lacson, si si Risa Hontiveros, si Kiko Pangilinan at saka si Pam Aquino. Kaya yung nakapirma 4, may 3 dati nakapirma, umatras. Ang mga umatras, si JB Ejercito, si Win Gatchalian, si Subiri. Kung hindi sila umatras, 7 na sana. 2 na lang ang kailangan. Madali na sanang makuha yon. Kaya lang, ang nangyari, umatras yung 3, si JB Ejercito, si Win Gatchalian, binawi yung pirma. Malamang dahil na-pressure sila. Pinakiusapan siguro nila Chis Escudero. Na, wag naman kayong pumirma dyan. Ay dahil nga parang barkadahan ang Senado, binawi yung pirma nila. Kaya sabi ni Senador Ping Lacson, pag hindi nakuha yung 9 na pirma, ma-archive ito. Grabe, mga kabunyog. Ngayon, sino ba kasi ang hindi pumipirma na member din ng ng Blue Ribbon Committee? Si Alan Peter Cayetano, hindi talaga pipirma yan. Kakampiyan nila Chi. Si Pia Cayetano, hindi rin. Kahit nasa mayorya ito. Kasama ito sa mayorya. Pero ang ano nito, kapatid ito ni Alan. Siyempre si Bato, hindi pipirma yan. Hindi nga nagpapakita. Chis Escudero, Jinggoy, Bongo, hindi rin pipirma. Si Rodante Marcoleta, hindi pipirma. Aimee Marcos, hindi pipirma. Robin Hood Padilla, hindi ito pipirma. Ang mga posible pa sanang pumirma, siyempre si Soto, si Lito Lapid, si Loren Ligarda, posibleng pumirma ito eh. Si magkapatid na Tulfo, Erwin Natrapi, si Mark Villar at Camille Villar, pwede itong pumirma eh. Kaya sa totoo lang, kung talagang ang nila ay yung katotohanan, kasi lumabas naman talaga sa pagdinig ng lumabas naman talaga sa pagdinig ng Blue Ribbon, napapanood ng publiko yan. Ano ba talaga ang lumabas doon sa mga inimbitahang resource persons? Ang dami-daming resource persons na inimbitahan. Ang dami-daming mga testigo na talagang sangkot si Joel Villanueva, si Chis Escudero at si Jinggoy. Siyempre, dapat nakalagay talaga yon doon sa Blue Ribbon Committee report. Alangan naman yun yung lumalabas sa investigasyon tapos hindi mo ilalagay yon. Kaya hindi pumipirma itong mga senador na to kasi nga ayaw nila nang nailagay doon na dapat kasuhan sila Chis Escudero, Jinggoy Estrada at Joel Villanueva. Nag-ano na nga actually nag-concede na. Kumbaga nag-concede na diyan si Ping Lacson. Sabi ni Senador Ping Lacson, okay, para lang pumayag kayong pumirma. Huwag na nating i-recommend na kasuhan sila sa ombudsman. Huwag na. I-recommend na lang natin mag-conduct ng preliminary investigation. Hindi pa pagkaso sa Sandigan Bayan, hindi muna. Muna, preliminary investigation. Kumbaga, yun yung compromise na inoffer ni Senador Ping Lacson. Hindi pa rin nila pinipirmahan. Kaya sa totoo lang mga kabunyog, nakakasuka itong mga senador na ito. Talagang nangingibabaw pa rin yung barkadahan nila. Ulitin ko ang mga hindi pa rin pumipirma,
Cayetano Alan, Pia, Bato, Chis Escudero, Jinggoy, Bongo, Lito Lapid, Loren Ligarda, Rodante Marcoleta, Amy Marcos, Ruben Padilla, Tito Soto, Erwin Tulfo, Rapi Tulfo, Joel Villanueva, Mark Villar, Camille Villar. Itong mga umatras, JBR, si Towin Gatchalian, Miguel Subiri, dapat sana ibalik na nila yung perma nila. Kasi pumayag na rin naman si Senador Ping Lacson na baguhin yung recommendation. Kaya lang wala talaga ang talagang ang pumirma lang ay 4, Bam Aquino, Risa, Kiko, Ping Lacson. Kaya nakakalungkot ito mga kabunyog. Sabi ni Senador Ping Lacson, kapag hindi ito nakalusot, walang perma ng siyam, kailangan kasi ang perma siyam. Ngayon, kapag hindi nakakuha ng siyam na perma, hindi yan mapagtapusapan sa plenary. Hindi yan ma-i-adapt bilang Blue Ribbon Committee report. O, yan yung malungkot diyan mga kabunyog, mga kababayan. Kaya ito na yung ito na yung sitwasyon na ayaw natin. Kaya dapat sana kung ang binutuhan ng mga senador noong eleksyong 2025 ay yung mga matitino at mahuhusay, hindi sana ganito eh. Ang nangyari kasi maraming mga nanalong mga senador, mga Duterte, pro Duterte. Kaya ito ngayon ang nangyayari. Pag nagbibilangan na ngayon ng mga pipirma, nahihirapan makakuha ng kasi talagang ang may paninindigan talaga diyan, hindi nagbabago. Kiko, Risa, Bam Aquino. Hanggang sa anumang issue yan, sila yung naninindigan. Nakakalungkot. Tingnan nyo, ang gagawin nila parang i-archive na lang. O di parang walang saysay yan. I-archive yung report ng Blue Ribbon dahil lang sa mga senador na walang prinsipyo. Para sa kanila, barkadahan. Gusto nilang protektahan si Cheese, si Jinggoy, si Joel Villanueva. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.